ganyan pala dapat ang magiging itsura talaga niya. Kaso hindi siya nangyari. Kung tutuusin pala, isa siyang malaking park. Yung gitna ng North, East, West, and South Avenues. Ang tanong ko ngayon, bakit naging timog yung South Avenue? Diba? So yun ang tutuklasin natin yan sa susunod. Siguro magpunta tayo sa sa timog. Tapos pupuntahan natin yung monument doon. May monument din doon, yung sa mga Boy Scouts. So abangan natin yan. Siguro yun yung next pupuntahan natin. Malaman natin yung history niyan. So nandito tayo ngayon sa Timog Avenue and mainit. Parang ang ganda na itong tinatayong building na to. Masarap naman yung pagkain dyan. Mapuno dito sa Timog Avenue. So ito yung 24 Scouts, Scout Torillo. Ayan, natatanaw na natin ang dulo. Ito guys yung sinasabi kong sukatan ng baha. Kung alam yung nangyari sa ozone disco, ano naman yung pagkain doon. Hello guys! Welcome back sa another video natin. So nandito tayo ngayon sa Timog Avenue para ituloy yung ating nalaman doon sa Quezon Memorial Circle. Kasi 'di ba, doon sa 4 avenues na sinasabi natin, yung North Avenue, West Avenue, East Avenue, and South Avenue, yung South Avenue lang yung Tagalog, 'di ba? So pakita ko muna yung laman ng Timog Avenue. So meron ditong mga ganyang establishments. May tinatayong condo, Victoria, something ata to. Tingnan natin mamaya. And then, syempre, ang GMA Network. Sinimulan natin yung paglalakad mula sa dulo ng Timog Avenue para makita natin, ma-explore natin ng maigi kung ano ba ang laman ng Timog Avenue. So, dito sa part na to ng Timog Avenue, meron ditong Guillaume Restaurant, Starbucks. Andyan pa rin ang GMA Network. So guys, itong tinatayong condominium na to, dito sa Timog Avenue, ang tawag pala dyan ay Victoria Arts and Theater Tower. Arts and Theater, hindi ko alam kung Arts and Theater lang ba yan o meron ding condo units dyan. Meron ditong property for sale. Ako binibenta na yung bahay na to, magkano kaya yan? Okay, so nandito tayo ngayon sa gitna ng Timog Avenue and mainit. May tinatayo din pala rito building. Ayan. Ngayon ko lang nakita to. So ito pa rin yung sa Timog Avenue na nasa kanto ng tinatayong Victoria Tower yung kanina. And ito yung street na 11th Jamboree Street. Ito papunta tong Mother Ignacia. Papunta yan sa ABS-CBN. I think yung tower na yun na yung sa ABS-CBN na parang binenta na ata sa Ayala yun. So ang gagawin natin dito, maglalakad tayo. I-explore natin yung Timog Avenue mula sa dulo hanggang sa dulo. Hanggang doon sa may Quezon Avenue. So tingnan natin to. Meron din pala rito ang Lola Nenas. Itong Timog Avenue, isa lang naman din siyang ordinaryong avenue. So, syempre, kung anong nakikita natin mga normal na avenue, ganun din na makikita mo sa Timog Avenue. Merong mga random establishment, hotels, condos, even TV network. At syempre, merong, hindi ko alam kung kita, pero nandito ang Adonis. Buti hindi masyadong mainit ngayon, pero pawis pa rin tayo. Meron din dito Kim's Ramyun, Manang's Inasal, Pande Manila. Yan, ito yung tinatawag kong Adonis kanina, ay yung Mankind, Colette. At may jeep. Parang ang ganda na itong tinatayong building na to. Ano kaya to? Condo? Para siyang condo or hotel. Tara, tabi tayo. Meron din ditong Buddy's Restaurant. Hindi pa ako nakakain dyan talaga, pero nakakain ako sa isang Buddy's Restaurant. Masarap naman yung pagkain dyan. Meron din ditong Quattro Restaurant. Masarap din dyan, ang bango. Ang bango, lumalabas yung amoy ng pagkain. Yan siya, Quattro Restaurant. Dito sa Timog Avenue, meron ding events place, parang sabi niya, Ultimate Party Venue. Plaza Ibarra ang name, so ito siya. Napansin ko lang dito sa Timog Avenue na preserve nila yung mga puno na matatanda na rito. Sobrang tagal na ng mga puno na yan, tingin ko. Mapuno dito sa Timog Avenue. Tingnan natin to.
Yan oh. Ang daming aso guys. So, if you remember dun sa ating last video, pinakita natin dun yung original plan, yung Arellano Frost Plan para sa making the Quezon City as the major capital ng Pilipinas. So, imagine kung natuloy yung plan na yon, itong part na to ng Timog Avenue should have been a park. Lahat yan ay park. Hindi building ang laman yan, kundi mga puno, damo, pasyalan, ganyan. Itong Timog Avenue is the edge, one of the edges nung park na yon. So yung Timog Avenue, then North, East, and West Avenues. Ang laki nun, grabe, sobrang laki. Sobrang laki nung park na yan kung natuloy siya. Ganun. So nanggaling tayo dun sa GMA Network, sa dulo, and then lalakarin pa natin yung Timog Avenue hanggang dun sa dulo pagdating natin ng Quezon Avenue. So dito sa Timog Avenue, nakatayo din yung monument dedicated para sa mga Boy Scouts na namatay dahil sa plane crash. So ito sila. Yan. Based sa aking research, 24 scouts and scouting officials of the Boy Scouts of the Philippines were headed to the 11th World Scout Jamboree in Marathon, Greece. So ito yung 24 scouts from Manila Boy Scouts Council, Ramon V. Albano, Henry Chuatoco, Jose Antonio Delgado, Pedro Gandia, Gabriel Borromeo, Wilfredo Santiago, and Ascario Tuason Jr. From Quezon City Council, Roberto Castor, Romeo Aralios, and Rogelio Ibardolaza. The remainder of the scouts, Victor De Guia Jr., Baguio City, Antonio Limbaga, Zamboanga City, Roberto Lozano, Dagupan City, Paulo Madrinian, Pasay City, Patricio Dulay Bayoran Jr., Negros Occidental Council, Jose Fermin Magbanwa, Negros Oriental, Filamor Reyes, Cavite, Antonio Torillo, Cavite, Benecio Tobias, Tarlac, and Felix Fuentabella Jr., both Manila and Goa, Camarines Sur Councils. BSP Scouters that died in the crash: Scoutmaster and Physician Bonifacio Vitan Lascano, Chaplain Father Jose Agcawili Martinez, Assistant Scoutmaster Librado L.S. Fernandez, and Assistant Scoutmaster Florante Lirio Ojeda. Tapos ang tawag pala sa monument na to ay the 11th World Scout Jamboree Memorial Rotonda or the Boy Scout Circle. Ayan. Ito nga pala guys yung papuntang Tomas Morato. So, pwede natin puntahan yan next time. Pero dito muna tayo sa Timog Avenue. Ayan. Ayan guys, so memorial para sa mga 24 Boy Scouts na namatay sa plane crash. Tapos sa lahat ng streets dito around sa Tomas Morato, sa Timog Avenue, sa kanila ipinangalan yung mga streets na yon. So, hanap tayo ng isang sample. Itong lalaki sa tuktok, siya si Tomas V. Morato. Ayan. So dito lang ako nakakita sa Timog, nagdala-dalawa ang Sogo. So isa dito, tapos meron pa doon. Dala-dalawa yung Sogo dito guys. Malapit yan dito sa may monument ng Boy Scouts. Marami talagang establishments dito sa Timog Avenue. Halo-halo. Restaurants, beauty, Korean restaurants, hotels, lahat kompleto. Yan, meron ding wine and liquor store, Queen Sofia. Pakainit. Ang init dito. Pero okay lang, hindi naman siya yung ganong sobrang init. Hindi ko naman kailangan magpayong. Meron ditong pool zone. Diba? Sa may 48 Timog. Pool zone, billiards and bar. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na sample ng mga streets na pinangalanan under sa mga Boy Scouts na na-aksidente sa plane crash. So, yan. Ito ang Scout Ralio Street, tsaka yung Scout Tuason Street. So, ito yung Scout Ralios. And over here naman yung Scout Tuason. Ito pa ang isa sa mga street scouts, Scout Torillo. So, meron dong 24 scouts, no? So, ibig sabihin, 24 states dito sa area na to ang pinangalanan under sa Boy Scouts na na-aksidente. Also pala, ang tawag sa lugar pala na to, area na to is Scout area. Ang isa pang tawag sa lugar na to
Meron palang malaking kainan dito sa Timog Avenue. Tingnan natin. So guys, malapit na tayo sa dulo ng Timog Avenue. Pero may mga key areas kasi dito, di ba? Katulad nung Jamboree Monument para sa mga Boy Scouts. Tapos alam niyo ba dito rin yung dito rin nakalagay yung nasunog na Ozone Disco na tinayuan na ngayon ng isang restaurant. So yung restaurant na yon, parang gusto kong kumain doon. Pero tapusin muna natin yung buong stretch ng Timog Avenue. So dito sa part na to ng Timog Avenue, meron ditong Music 21 Plaza, Jollibee, may kinoconstruct na naman na building. Then across dito, meron ding McDo. Meron din ditong Causeway Seafood Restaurant. Alam ko matagal ng restaurant yan. At masarap dyan, nakakain ako dyan noon. Ayan, natatanaw na natin ang dulo ng Timog Avenue. So mamaya explain natin kung bakit ang Timog Avenue ang isa-isang avenue sa apat na Tagalog lang ang naging pangalan. Nandito rin pala guys yung office ng MTRCB. Ayan. Meron din ditong Panda Express, Sequoia Hotel, malapit lang din dito. Harold's Hotel. Meron din ditong Burger King. Yung Mr. Pares ang araw-araw kapares. Tapos guys, malapit lang din dito sa Timog yung St. Paul the Apostle Parish. Shine Korea. Tapos merong Japanese food na Kyoto food. Ewan ko kung kita sa camera pero yan yun. Meron din dito Asad Mini Mart. Tapos dito banda merong Japan Food Shop, Sinla Mart and Grocery, Korean Grocery. Guys, so meron din dito Cafe de Shisha. Ang dami siguro nagsishisha to. So guys, narating na natin yung dulo ng Timog Avenue. Ito itsura niya. Ito ang dulo ng Timog Avenue. Kasi itong kalsada na to, Quezon Avenue na yan. Na siyang konektado papuntang Espanya hanggang Welcome Rotonda. Ito na yung dulo ng Timog Avenue. So pag diniretso mo yan, dyan sa DIY, yun na yung West Avenue. So, ganun siya kalayo, ganun siya kalawak. Imagine, kung natuloy yung plano ng Frost Plan para sa Quezon City Plan, itong mga building na to wala dapat to. Dapat to mga puno, mga damo, isa siyang malaking parke. Ano kaya itsura na pagka natuloy siya? Siguro napakalawak, napakaganda, napakaaliwalas, napaka-refreshing, masarap pasyalan. Pero kasi ang balita daw is parang considering na yung mga proponent nga kumbaga parang kinamatayan, ganun, ibinenta na lang yung mga lupa sa mga private developers. Kaya nagkaganito yung itsura din ng North Avenue, West, East, and South Avenues. So bakit hindi natuloy yung Frost Plan, yung master plan na dapat sa Quezon City? So una daw kasi yung sa ikalawang digmaang pandaigdig, yung World War II, maraming nawasak na bahagi ng Metro Manila kabilang yung sa Quezon City. Tapos pangalawa yung pagkamatay ni Manuel L. Quezon. And then pangatlo, nagbago yung priority sa reconstruction na Quezon City ng Metro Manila pagkatapos ng World War II. And then nagkaroon din ng problema sa pondo at sa lupa. Nagkaroon din ng malaking changes doon sa administrasyon. Nagbago talaga yung priority. Hindi na siya natuloy talaga. Katabi ng MTRCB itong Tipsy Pig. Grabe ang Timog Avenue, napaka-busy. Super busy ng Timog Avenue. So nandito ako ngayon sa may Jollibee part ng Timog Avenue, malapit sa end point doon sa Quezon Avenue. Hindi ko alam kung nakikita nyo guys, pero binabaha pala rito. Sa poste, merong sukatan ng baha.
Ito guys yung sinasabi kong sukatan ng baha. So dito rin pala sa Timog Avenue, binabaha rin pala. Parang ito na yung pinakamalaking rocks restaurant na nakita ko. Ayan o. Hindi ko alam kung pansin nyo sa camera kung gaano yung kalaki yung size niya, pero ang laki niya. Amazing. Dito pala sa Timog Avenue, may mga nakaharap pa pala mga poste ng kuryente na nakalagay mismo sa gitna ng kalsada. Ito na yung edge ng kalsada pero may mga nakalagay pa rin poste. Tapos kahoy. Kahoy pa tong isa oh. Ito, kahoy. Hindi pa siya natatanggal. Ito naman ang other view ng Boy Scout Monument. Bakit nga ba tinawagan na Timog Avenue at hindi South Avenue? Maraming nagsasabi na yung mga nakatira dito, naabutan na nilang Timog Avenue to, kaya Timog Avenue na tinatawag nila sa kanya. Meron ding gusto nilang i-Philippinize yung streets ng Quezon City kasi supposedly yung Quezon City gagawin nga siya, di ba? Capital ng Philippines. Pero since considering nga na maraming nangyari kaya hindi siya natuloy. Ito dati yung kinatatayuan ng Ozone Disco Club. Kung alam yung nangyari sa Ozone Disco, dyan yung nasunog na disco bar, tapos maraming natrap sa loob kaya maraming namatay. So ito na ngayon siya, meron nakatayong restaurant, Guda. At tingin ko ito pa yung yan, kitang kita pa yung bubong. So dyan sa Ozone Disco kasi maraming namatay, nasunog, natrap sa loob kasi hindi maganda yung parang naging fire exit ng building. Nung nagkaroon ng issue sa electricity sa loob ng disco, natrap lahat ng mga nasa loob. So guys, nandito tayo ngayon sa Guda Restaurant. At so dito mismo sa lugar na ito nangyari yung sunog. Ito yung loob ng restaurant. Tapos guys, parang kita pa rito yung kita pa rito yung bakas ng sunog. Tingnan niyo. Parang yun pa yung sunog ng Ozone Disco. Kulay itim na parang uling nakalagay pa rin sa gilid ng katabing building ng sunog. So grabe. Tanong ko ngayon, may multo kaya rito? Ayun, tahimik naman dito, konti lang yung tao. So dito natin napiling kumain para lang makita, ma-feel lang yung lugar dati nung saan nasunog dati. Same na same lang yung yung vibe ng restaurant. Normal lang, konti lang yung tao, and then may music sa paligid. So just imagine na lang talaga kung nasa loob ng Ozone Disco at natrap at nasunog ng buhay. Grabe. Hindi kasi naging maganda yung exit ng Ozone Disco kaya maraming nasunog. Mga graduating students pa naman daw yung mga nasunog na yun. So grabe. Hello guys, so kakatapos ko lang kumain sa Guda and masarap naman yung pagkain doon, lalo yung halo-halo, masarap siya. So wala naman din ako kasalong multo ron. Joke lang, wala. Pero okay lang naman, masarap naman yung pagkain doon.